Mga kaibigan, babalik ho tayo kasi may sasagutin ho tayong tanong. Ngayon, it's around 8:46 AM in the morning. Kape muna tayo. Mga kaibigan, this question po, ang tanong pong ito ay mula po sa ating mga followers at sa mga nakausap po natin personally. Mga kaibigan, ganito po ang kanilang mga tanong at mga kahilingan po. Alam nyo po kasi, ako naman po ay isa lang pong nagtratrabaho at nagsisilbi sa ating bayan. Alam nyo po, kahit ano naman po ang gagawin namin, kung hindi po yon ayon sa nakakataas at namumuno sa aming organisasyon, wala ho kaming magagawa, mga kaibigan. Just, we are obeying the law. Just obeying orders, mga kaibigan. Ganun lang po ang aming panunungkulan sa bayan na ito. Regarding po sa iyong tanong, bakit marami pang nakatambay na mga dyan sa kanto-kanto? Just the mandate, no? Just the mandate of our organization. May mga nakatambay pong mga pulis dyan. Regarding po sa iyong tanong, kung mayroon naman kayong mga reklamo sa ating mga kapulisan na talaga doon na nakikita niyo na they are not performing their duties, especially in the foot patrol, bike patrol, motor cops, and mobile, just you are free to call and go to our station and to see to it that you are going to be provide on that particular evidences that you are claiming on that, regarding of your complaint. Do not post directly to the social media because we cannot own everything on that, mga kaibigan. Just first the history, just first why they are there, why they are not doing like that, mga kaibigan. So that's why there is a strong evidence for you to see to it that your evidences that you are complain is in strong in nature, mga kaibigan. Regarding naman po sa iyong tanong na kung saan bakit na lang hindi mag-i-install ng maraming CCTV, magbili ng maraming drone para ganun, at saka maraming mobile. Sa amin ba ho yung budget? Kahit gasolina nga namin, alam nyo kasi, malaki ho yung sahod ng pulis. Alam nyo po kasi yan. Pero araw-araw ho kami naka-duty. Hindi po kami babaon ng 50 pesos, mga kaibigan. Gasolina pa lang na namin, mga kaibigan, everyday. Sa akin ho. Sa akin mismo, ay tatagos na yan ng lalaro na yan ng 150. Pangkain at saka load mo pa. Ilan na lang ang maiiwan ho sa amin. Just to be understand about that, no? Hindi po lahat. Kami po naninilbihan dito for the sake of the interest of the law, the interest of the nations, the interest of the Constitution, and the boundaries and territory of our country. Ganun ho, mga kaibigan. Hindi po namin hawak. Sino namang hindi gusto ng ganun? Update. Yun, mga kaibigan. Sino namang hindi gusto ng ganun? Pero ang problema, we are under by nakakataas. We have under by the elected officials na nagdadala ng mga budget doon na ito para sa PNP ito para sa Army ito para sa Coast Guard for the modernization of our forces from the DND to the DILG. Ganun. Hindi ko alam kasi nandito lang ho kami sa baba. Just performing my duty, just performing our duty. No? Hindi po namin alam. Maganda ho yung suggestion nyo. Pero pag sinasabi nyo po na kami po ay mag-aambag-ambag, nako, hindi na po yan tama. That is a personal. No?
that is produced by the government. It is not produced by the private individuals, which is by our own pocket. We don't have enough budget nga, mga kaibigan, para doon sa gasolina ho namin. Kami po ay, kahit malaki na yung sahod ho dito, laki naman yun ito, mga kaibigan, for the benefits of everybody, not for the information. Ang laki na po, mga kaibigan. Pero, babalansihin ho ninyo. Sino po yung may mga husband dyan, mga wife na mga police or army, diba? Malaki yung gastos nila. Malaki yung gastos ho namin, especially. Kasi yung mga lakad ho namin, yung everyday na routine ho namin, mga kaibigan, yung gasolina pa lang, magkano lang yung sahod? 1,000, 24 hours. O, kukuna ng 150 gasolina, 200 na baon, load pa. O, ilan na lang maiiwan. Kaya, yung iba, lahat ho, mga kaibigan, naglulun yan. Huwag niyo sabihin na ganun. Totoo naman yun. In order to harnessing the new technology that being used in order to maintain the peace and order of our country, it depends upon the availability of the logistic. Kung katulad nga dyan kayo nakatira sa ibang bansa, mas update yun sila. Dito sa atin, hindi yun magagawa dito. Dadami pong mga kurap dito, mga kaibigan. Mind nyo, diretsuhin ko kayo. Kung hindi lang masyadong kurap ang Pilipinas, mula sa elected and appointed government employees, mga kaibigan, we are the most powerful country. Yun, totoo po yun, mga kaibigan. Kasi nagiging powerful lang ho tayo noon. We are the most developed country in Asia before. At we will be go back sa originality po natin na tayo po'y gaganito na lang. Ganun ho yung totoo, mga kaibigan.